Sayang ang boto namin kung ganyan ang pinagagawa ninyo. Ha? Nakakahiya kayo. Naturingan abogada pa naman si BP Sara, pero parang iba ang ginagawa niya sa pagiging abogada niya. BBM News. Madam, BP Sara, abogado ka ng sambayanang Pilipino. Vice President ka ng bawat Pilipino. Vice Presidente ka ng bumoto sa'yo o ng hindi bumoto sa'yo. Sumuporta sa'yo o hindi. Vice Presidente ka ng bawat isa sa bansang ito. Hindi lang ng iisang tao. Hindi lang ng ilang grupo. Tandaan mo yan. Ha? Tandaan mo yan. At isuna pa ba, madam? Sa'yo ang problema. Ha? Nasa sa'yo ang problema. Pinapatakbo ka ng tatay mo na maging pangulo ng bansa. Di ba? Kami, nung time na yon, nagpakandahirap kami sa'yo. Nung umaasa kami sa'yo na tatakbo kang pagkapangulo. Pero mas pinili mong maging vice president. Di ba? Ngayon, ilabas mo ang totoo mong kulay. Ipakita mo sa sambayanang Pilipino. Huwag yung para kayong nagtitimpi, madam. Para ka bang nagpipigil sa sarili mo na kunwari hindi ka pa galit sa administrasyon na to. Pero ang totoo, galit na galit ka na. Hindi mo magawang maglabas ng sama ng loob mo. Hindi mo magawa maglabas ng saloobin mo ng buong buo. Di ba? Mas magandang ipakita mo yung tunay mong kalooban. Kung ikaw ay galit na sa administrasyon na to, ipakita mo yung tunay, hindi yung para ka pa nakikipagplastikan. Di ba? Mahirap yun. Halatang-halata na nakikipagplastikan pero hindi magawang luwantad. Patrider na ang tawagan dyan, madam. Mahirap yung ganyan labanan. Di ba? Kasi ang alam namin na isang BP Sara palaban. Hindi ganyan ang astahan. Di ba? Yun ang gusto namin makita. Di ba? Ngayon, kung hindi mo kaya, sa tatay mo nga, di mo nga mapigil eh. Di ba? Hindi mo nga makontrol ang pamilya mo sa mga pinagsasabi. Naintindihan namin yan. Namamangka sa dalawang ilog ang tawag dyan, madam. Di ba? Mas the best, ilabas mo ang saloobin mo para magkaalaman na kung talagang parte ka pa ba ng administrasyon na to. Pero, kung ikaw ay galit ka na, mas maganda, madam, yun ang challenge ko sa inyo. Magkusa na kayong bumitaw bilang DepEd Secretary. Yun ang pinaka-the best. Mag-resign ka na bilang DepEd Secretary. Yun ang atupagin mo. Maglabas na po kayo ng statement. Hindi yung ganyan. Diba? Diba? Maganda tong nangyari nung eleksyon. Mula sa Pangulo hanggang sa pagka-vice, nanalo ang dalawang magkapartido. Ang ganda nun. Mas magsalita ka kung anong pipiliin mo. Ang administrasyon na to o ang pamilya mo. Diba? Para magkaalaman. Kasi sa tingin ko, mas marami ang pwede pang umupo sa DepEd kaysa sa'yo, madam. Ang daming naging negative issue sa DepEd. Pero hindi nyo nalinawan. Di ba? Dito na lang sa computer issue. Yung na-interview ko, dyan sa Taguig Warehouse. Di ba? Inilapit ko sa iyo ang mga security doon na pinagbabantaan din. Na hinaharas. Pero ang ginawa ninyo, sinend ko sa Viber nyo yan. Pinarating ko sa iyo, madam. May ginawa ba kayong action? Wala. Di ba? Yung anomalya dyan sa DepEd, yung ibang opisyal na nag-abroad na walang travel authority, pumunta ng Dubai, buong pamilya. Inaksyonan nyo ba yun? Sinend ko sa Viber mo. Sinend ko sa personal Viber mo yun. Mga photos, mga etc. kung ano. Wala kang ginawa.
Di ba? Hindi mo inaksyonan. Bagkus, binigyan nyo pa ng medyo mas ano. Noong mga pas, hindi kayo tumatanggap masyado ng bisita, di ba? Ng mga supporter. Pero ayon sa aking nakukuhang impormasyon dyan sa loob ng DepEd, tumatanggap na kayo ng mga bisita para maipakita lang at doon makadagdag suporta sa inyo para hindi mabwisit. Di ba? Para hindi medyo magtampo ang ibang supporter. Alam mo, madam, mas the best, ipakita mo yung totoong kulay nyo. Ha? Pakita nyo na kayo ay rindi na. Hindi yung paharap kayo kay Pangulong Marcos, pangiti-ngiti kayo doon, pa-smile, pero deep inside, di ba palang nasa looban? Iba yun. Mas the best, madam, mag-step down ka na bilang DepEd Secretary. Di ba? Para magkaalaman, both side. Di ba? Magsalita ka na kung anong saloobin mo talaga, yung totoong saloobin mo. Kasi ang alam namin, matapang ka, madam. Alam namin, palaban kayo. Di ba? Yun ang pinaka-the best. Di ba? Yun ang pinaka-the best. Ilabas mo ang saloobin mo. Hindi yung nagpipigil-pigil ka pa. Pag nag-i-speech ka, madam, halata naman nagbabasa kayo sa bawat videograph nyo. Bawat mga mensahe ninyo sa mga nilalabas nyo sa social media nyo. May binabasa kayo. Halatang-halata, madam, sa bawat nakikita. Di ba? Sabi ko nga noon sa mga ibang DDS vlogger, ngayon na tumakbo si BP Sara sa pagka-vice, malabo na yan manalo by 2028. Malabo na yan. Iba ang tinang mo noon sa ngayon, madam. Sabi nga nung ibang mga kakilala ko, na kaibigan mo din. Nyo, minsan nag-uusap-usap kami, nagkakape kami, somewhere in mga hotel ni Metro Manila. Nyo, hindi bagay kay BP Sara ang national. Pang-local lang talaga si BP Sara. Hindi niya kayang anuhin yung mga issue sa national. Di ba? Di ba? Alam mo, madam, pinaka-the best, ilabas mong saloobin. Kung hindi mo kayang gawin yon, mas maganda, madam, itahimik mo na lang ang bibig nyo. Hindi ka sinisira. Hindi po kayo winawarak sa social media, madam. Hindi po kayo winawasak. Hindi ko kayo ginaganon. Pero, may mga isyo na hindi nyo pa po nasasagot. At wala ho kayong nagagawang aksyon dyan sa loob sa DepEd. Ang kailangan ng mga teacher dyan sa tanggapan nyo, yung totoong reforma. Yung totoong may kapakinabangan. Yun ang kailangan. Yun ang kailangan nila. Yung mapanagot, yung mga taong sangkot talaga sa katiwalian dyan, na hanggang ngayon din nyo pareho na nasasagutan. Di ba? May balita nga ako dyan, isang opisyal. Kikwento ko pa ba? Hindi na. Kasi kaibigan ko din yun eh. Malaki din ang respeto ko doon sa tao na yun. Hindi ko na i-mention yun. Na tinanggal ninyo. Binaba nyo na sa dating pwesto niya, pero binaba nyo bilang pangkaraniwan. Pinalitan nyo. Di ba? BBM News.